Attorney Gutierrez. Siguro meron lang ako i-share na data kasi since the data you mentioned talked about the poorest versus the hingi lang ako ng permiso para makapag-share ng slide. Teka, saglit lamang ha. Para makita ko lang, dito sa Pilipinas, saan ba naroroon yung mga mayroong sobrang bigat, no? Na sinasabi natin based on the most recent survey. At ito ang datos na galing dun sa DOST-FNRI na latest survey. Okay, if I can show this. Yan. Kitang-kita natin na marami pa rin doon sa mabigat sa ating bansa ay nado sa pinakamayayaman pa rin. Richest, 71.8% of the richest, if you look at the yung wealth quintile, ang mayroong obesity. And the poorest, 40.9%. So, hindi natatanggal yung pagkakaroon ng obesity sa ating bansa. And therefore, even if you are not wealthy, you develop obesity. Why? Kasi yung mga pagkain na bibili mo na affordable ay high in calories pero low in nutrition. Yung mga ating mga noodles, no? Maraming maalat doon. Naglalagay tayo ng oil doon. Mataas in carbohydrate intake yun. Kasi yun nakakabusog. Pero wala ka makakuha masyadong nutrient doon, no? So, and therefore, as far as we are concerned in the medical field, of course, we always advocate sana healthier yung food natin, ano? Kagaya nung sana nga kung pwede gulay, salad. Pero sino nakaka-afford ng salad sa mga mahihirap? Pumunta ka nga lang sa mall, magsasalad ka, napakamahal ng salad din, di ba? So, it really takes a government effort to make sure that the healthier foods are the ones more available and affordable to our lower income countrymen. So aside from full government support, no, may mga municipalities. So lately, may isa pong press con kami ginawa about healthy habits. And meron pong mga municipalities na nagsimula po sila. So again, sometimes pagka meron pong initiative na maliliit in certain areas and then it begins to create a ripple effect throughout. Even though it's not a law, these are policies that we can advocate. So itong particular municipality, ang ginawa naman po nila para po dun sa mga tindahan na malapit sa eskwelahan, hindi po nila inaalaw yung mga tindahan magbenta ng mga chichirya na magaganda ang itsura para ma-entice yung mga batang bumili. So I think it's a good advocacy kasi lahat ng mga dinadaanan ng mga bata pauwi, hindi po pwedeng magbenta ng unhealthy snacks na medyo maganda at makulay yung itsura ng packaging. So I think when we start advocacies, we begin small. So it doesn't have to be full on a law. Pero pagka nagsisimula sa mga maliliit na bagay na yan, na-i-increase yung awareness. So yung mga batang yun, pag uwi, sinasabi nila sa mga magulang nila, bakit niyo po binili yan? Sabi po sa school, ito pong mga pagkain na to hindi masyadong healthy at healthy. So we have to start primordial prevention. So that means we begin from grassroots para ma-encourage yung mga bata. And when it comes from both ends, mga bata, mga adults din, alam natin, we can meet halfway. Para it doesn't have to be us waiting for health policies to be advocated. Pero yung mga maliliit na bagay na yon, baka po pwedeng magsimula sa atin para we can create a ripple effect.